So good day mga ka-DS, no? Magkakabit pala tayo ng oil seal. Papalit tayo kasi tumatagas na pang YTX. Ayan. Kinabit natin yung bagong oil seal. Ayan. Ang sukat pala nito 42 30 11. Ayan. Pang RS ata ito, hindi ko sure basta ayan, pang YTX pwede rin. Ayan. So lalapat nyo, madali lang naman siya tanggalin, ikabit. Ayan, palit lang tayo ng oil seal kasi tumatagas na. Ayan, pantay dapat yan para hindi siya mahirapan pumasok kasi pagka tabingi. So yan ayun na, napasok na natin Tapos sunod natin yung yung lock nya. May lock yan Ayan parang alambre. Nalagay lang natin dyan. Ayan, tapos yung kanyang cover sa taas. Yan, malambot lang naman yan. Ayan. Tapos yung kanyang cover, ayan. Okay na. Ayan na, pwede na natin siyang i-lock. So pasok na natin yung kanyang tube. Tapos may tornilyo yan sa ilalim Lagyan natin ng gasket maker para panigurado lang sa may ilalim niya. Lalagyan lang natin para in any case lang, para hindi rin tumagas kung sakali. Yan. Yung iba kasi dito inihigpitan, may panghigpit yan, parang tinutukod sa loob. Ito kasi malabot naman sa akin Nalagyan natin ng gasket maker para kapag pang suporta lang. Hindi tumagos yung kanyang oil sa ilalim yan Yan, kailangan may Allen wrench kayo na 6mm. Ayan, pang YTX to Madali lang naman siya. Ganun lang naman kadali. Hindi naman siya mahirap ikabit. Ayan, okay na. Mabilis lang, di ba? Tapos pag maglalagay pala kayo ng coil, ayan, mati. Ayan na, sinigurado natin dyan. Ay pag maglalagay kayo ng oil, hanggang doon lang sa may spring. Ayan, dapat yan nakababa yan. Tapos hanggang dyan lang yung proper. Yan, hanggang dyan lang. Tapos pwede nyo siyang, pag nalagyan nyo hanggang dyan ng kanyang oil, pwede nyo siyang hatak-hatakin pataas para mawala yan, para mawala yung bula. Ayan, para kumapit ka pag nalagyan nyo na. Pero yung oil niyan, dapat dyan lang. Nakababa siya. Tapos ito tutulak naman yan Tapos pwede nyo na rin takpan. Ayan. Meron pa yung cover na maliit